No Hat Wednesdays. Um, ang kapal ng buhok ko, no? Sometimes I'd rather wear a hat, pero ngayon hindi ako magsusuot ng hat. Ah, nalala ko dati yung nanay namin lagi yung naggugupit sa amin. Tapos hindi ko alam kung nagtitipid ba kami noon o ano, never ko atang natanong yung nanay ko noon. Um, Hindi naman sa pagtitipid kasi ang mura lang din ng gupit sa amin noon eh. Hindi naman kami sa sa mall nagpapagupit noon or yung mga franchise barbershops. Hindi yung mga local barbershops. Yung mga ano lang ata yun noon, yung mga tigta 30 pesos. Noon if I'm not mistaken. Um, Pero ang gagawin lang naman sa amin, iisang measurement lang dun sa clipper. Tapos, semi-calves. Tapos yun na yung itsura ko. Straight. Elementary hanggang hinayaan na ng nanay ko yung buhok ko nung tumungton na ako ng grade 7. Siguro. I think so. Pakiramdam ko sadyang ang hirap lang mag-manage. Ngayon may perspective na ako, no? Na hindi ka lang basta-basta makakalabas pag meron kang mga toddlers. Ay, specify ko lang na toddlers. Kasi feeling ko pag malalaki na sila, may kakayahan na to leave them, no? Or to they can manage on their own. Na hindi sila masyadong magulo outside. Pero, grabe, ang gagawin ng nanay ko talagang gugupitan niya kaming tatlo eh. Kakalbuhin lang. Ang labo, no? Gusto niya very hands-on siya sa amin. And, nagustuhan ko ba yung gupit ko? No. Kasi yung mga gupit ng mga kaibigan ko nun, yung point na kaya nilang magsuklay, yung feeling na yun na kaya nilang magsuklay, tas ako parang walang masuklay. Parang, alam mo, inasam ko nga rin yun eh. Parang, ano kaya yung feeling ng nasusuklay mo tapos nag-o-obey yung buhok mo? Kasi, dumating yung panahon na humaba naman yung buhok ko, pero pag sinuklay mo, ganyan lang oh. Ito yung, kunwari buhok ako. Okay? Pag sinuklay ako, ganyan lang ako. Tutungo lang ako konti. Mga 10 degrees offset na ako konti. Hindi yung talagang, sir, yes, sir. Alam mo yun? Parang, yes, sir. Ihiga ako. Tulad sa mga klase ko nun, parang kaya nilang gawin lahat ng mga hairstyle eh. And ako, one trick pony lang yung ano ko eh. One trick pony lang yung ulo ko nun eh. Alam mo yan? Kaya ko lang, semi-kalbo ko lang tapos at one point nga gusto ko rin, alam mo yung kulot ka? Hindi ko nga alam kung kulot nga ako eh. You tell me, no? Kung kulot ba to, hindi. Sabi nila wavy or makapal. Basta hindi mo rin siya ma-manage. Makapal yung buhok, tas hindi mo siya ma-manage. O, pwede mo naman siya i-one side konti. Yun lang yung kaya ngayon ng buhok ko, one side. Pero may panahon na ginawa ko, yung emo period. Lagi ko siyang ginagano, no? Pero ang labo kasi pag kulot ka eh. Para kang may vegetable sa ulo.
na basta parang naglayi ka ng makapal na kamote sa forehead mo. Pag, pag pinipilit mo siyang i-emo, kasi sikat ang emo nun eh. Tas, kinakausap ko pa yung mga kaklase kong babae na, pwede pera mo ako ng eyeliner. Alam mo yun? Parang, uy, mag-flag ceremony mamaya. Tapos tatayo ako, tapos magpa-pledges ako. Ako yung pledges mamaya. Baka pwedeng bigyan mo eyeliner. Tapos naka-emo hairstyle ako nun. Tapos may ano pa nga eh. Grabe nga yung emo face dati. Alam mo yung red, grabe yun, parang, teka, sorry. Puro grabe. So, nung recognition day, alam kong aakit ako sa stage eh. So, again, penging ako ng, pwede pera mo ako ng eyeliner. Sasabi ko sa mga kaibigan ko, tapos, sige, sige. Hindi sila ganun magsalita, no? Bigyan nila ako ng eyeliner, tapos, syempre, Michael's gel ko yung buhok ko to the best of its ability, no? Pipiliin mo pa yung, anong hold to? Pupunta ka sa Mercury Drug, tas sabay, ano ba tong hold to? Nag-gel ka pa. Alam mo yun? Hold to? Asa na yung 59? Asa na yung hold 59? Kailangan ko yun. Hindi, joke lang. Hold 8. Michael's gel. Talagang pag nilagay mo yun sa buhok mo, sabi nga nila, pag may malaglag na butike, tuhog. And wala pa ata akong incident na ganun, no? Pakita ko lang yung inubos ko yung kape ko dun. Pero Michael's gel. Kung wala kang glue, as may assignment kayo na magdala ng glue, okay na yung Michael's gel eh. Basta hold 8. Strength level 8. Hindi pa pwede yung... Feeling ko, yun nga yung assessment ng mga pagkakaibigan mo. Gaano ka kalakas, pare. Parang maglalabasa ngayon ng mga Michael's gel. Or pag lahat naka-hold 8 nun ng Michael's gel. O meron nga bang Michael's gel na hold 8? Gatsby yata yun. Pero basta hold 8. Strength 8. Minsan may lalabas na tricks. Yun, meron din na tatak na gel, no? Na may hold 9. Minsan may naglabas ng hold 9 as dumating siya sa classroom namin. Sabi, guys, meron akong hold 9. Ha? Ano pa? Tuktong-tung ka ba sa ulo ko? Paano ba? Gagawa ba tayo ng parking? Saan ka? Ano sasabi ko? Minsan kasi, wala pang wax eh. Wala pa yung clay. Ano na yun, medyo modern period na yun. Pero dati gel lang talaga eh. Minsan mga garapon pa nga yun. Tapos sabay strength 8. No? Pag sinlamdang mo yan sa ulo mo, man. Para ka ng may second floor. Tapos pwedeng may tumungtong sa'yo sa taas. Para ka ng minsan pwede ka maging coffee table eh. Ganun kalakas yung integrity. Strength 8. So anyway, balik nga tayo dun sa recognition day, no? So yung may isang recognition day na sinubukan ko talagang Michael's gel sa ulo. Emo mo lang, parang merong crow's feet sa
forehead ko nun, tapos nagsuot ako ng black. Parang talagang My Chemical Romance yung peg. Black, tapos short sleeve. Hindi long sleeve, short sleeve lang. Long ago. Yan yun eh. Helena yun ba yan? Just like a match you. Yun yung tumutugtog sa isip ko nun. Black na short sleeve, tapos red, shiny red. Tapos may dala akong coat just to cover. Para sabihin nila, okay, dumating si Hilton, maayos yung suot niya. Pero nung alam kong darating ko sa stage, kunwari nakalimutan ko yung, kunwari nagra-rush ako. Kasi alam kong, wear your coat. Wear mo yung coat mo, Ton. Huwag kang aakit ng stage ng para kang My Chemical Romance. So, ginawa ko yun. Black na short sleeve, tapos red shiny tie. Umakit ako ng stage, tapos naka-eyeliner and emo hair. Tapos parang, anong gusto mong iparating sa congregation, no? Kung ako yung, kung nakita ako si Hilton na umakyat doon, I would have said a lot of ano siya, hindi siya pwedeng sabihin in this day and age. No? Ano siya, ito, madalas siyang sabihin pag ano siya, it ends with phobic remarks. Phobic remarks. That's what I'm gonna say. Pero it's gonna ring sa utak ko pag nakita ko si Hilton nung emo phase niya before. So, umakit siya na stage na nakaganon. And, wala, I'm just being honest. Yun lang naman yung I won't say it. I'm not saying anything. I just gave hints, no? Don't cancel me. Wala pang nangyayari, ka-cancel na ako agad. But yeah, hair. Ito yung buhok ko. May mga ibang kaklase na kayang-kaya nila i-manage yung buhok nila. Kayang-kaya nilang kayang-kaya nilang i-style in such a way na astig. Kasi para talagang kaya eh. Alam mo yun? Parang meron time na sa eskwela namin, parang a way para ma-notice ka ng girl. Uy, pwede pera mo ng tali mo. Alam mo yun? Yung sabihin, hindi. Yung pag nakuha mo yung tali ng isang pag nakuha mo yung tali ng isang girl, kasi feeling ko kasi pag sinaya mo yung tali ng isang babae, ang aggressive ng Filipino language, pero I'm gonna stick with it. Kasi gano'n naman talaga tayo mga Pilipino eh. We mean business. Kaya yung language natin, talagang, alam mo yun, minsan pag may time sa elementary days namin, parang pag nakuha mo yung tali niya ng babae, that means something. Ibig sabihin nun, ito yung token. Parang, uy, I recognize you. Alam ko yung pangalan mo. Ito yung tali ng buhok ko. Tapos, you do what you wanna do with it. Parang, damn. Ang hirap nun, ang hirap hingin nun. No, nung elementary days. Kasi parang, ang hirap kunin yung tali ng babae nun. Kasi naging uso sa amin kasi talaga nun eh. Parang pag nakuha mo, pwede mo siya ipagyabang eh. Na parang nakuha ko yung tali ni girly. Parang, what? Nakuha mo?
Parang, I never had the guts, no? Ganun ako ng ganun sa buhok ko, no? Sorry. I never had the guts to walk up sa isang babae that I had a crush on and even talk. Hirap. Kasi mag-freeze ka sa moment eh. And kailangan, ang the only time na makakausap mo yung crush mo pag may group activity. Tapos gusto mo sana kagrupo mo siya. Pero anyway, what was I talking about? Yung tali, no? May time na pag nakuha mo yung tali ng babae, kasi meron minsan, anong tawag doon? Sanrio ba yung tawag doon? Yun eh. Pag nakuha mo yung Sanrio nila, parang, I have her. Ngayon yung feeling. Tapos minsan pag naamoy mo yung konti, parang, maamoy mo yung Palmolive. Sorry, I don't wanna go, alam mo, parang, I don't wanna, it's not, ayaw pumunta sa mga avenues ng perversion. Okay. I don't wanna go there, pero, it's just, yun yung pinaka-honest feeling mo kasi, ng mga, as a young boy, no? Na parang pag maamoy mo lang yung shampoo nila, and then, Sunsilk, violet na hindi, Palmolive purple. Ganda, parang, parang, nafe-feel mo yung nurturing love nila. Parang, crush niya ako. Parang yun yung feeling mo nun pag nakukuha mo yung tali ng buhok nila. And, willingly, with consent. Willingly, hindi yung hinatak mo sa buhok niya, sinabunutan mo, no? That's cavemen. That's the R word. So anyway, if they willingly give you yung tali ng buhok nila, you've won the day. And you get to keep that, parang, just a piece of her, no? It's great. Well, anyway, kaya ako biniring up yun. Kasi yung ginagawa ng mga kaibigan ko, every time, yung mga, I guess, yung mga popular or pogi na mga kaibigan ko na sobrang, alam mo yung mga sobrang close sa girls, yung mga cock blockers, may tawag na, sorry, hindi ako, karoon ako ng hatred towards them kasi I was so jealous sa confidence nila to even talk to a girl. I could just sit in the back or parang, suffice to say, torpe ako ng bata ako. Hirap kumusap ng babae nun. Well, anyway, sorry, hindi ako makabalik sa point ko, no, sa story. Ginagawa nila, pull nila yung buhok, and then, gagawin nila yung tatali nila sa buhok nilang ganun. Parang, as in, sa pinakatok, sa bunbunan, okay? Tapos itatali lang nila. Tapos magkakaroon ng parang fountain of hair. And then at one point, 4 silang nakaganon. Tapos parang, mukha silang baliw, pero, ang dami nila eh. And it was a trend, no? Parang nakita ko nung yung may tali sila sa buhok nilang ganun. Parang, damn. Gusto ko makakuha ng tali and then tatali sa buhok, no? Para kung may fountain head. And yung mga girls na may tali, no? And yung mga girls na yung nag-offer ng kanilang mga tali sa mga guys na yun, na mga kaibigan. Hindi ko nga alam kung kaibigan ko sila eh. Basta part sila ng section namin na mga magagaling, I guess. Mga alpha males, as they call it. Grupo sila, mga 4 yata sila, may mga fountain sa ulo nila. Pero ang ganda rin ng pagkakatali nila kasi, alam mo pag straight yung buhok, sumusunod lang eh. Paano ko ba to i-visualize? Parang,
Um, Di ko alam eh, basta parang sobrang straight ng buhok, tapos naka-bowl cut or kimpi. Kimpi yung buhok nila noon. Tapos gagawin nila, tatali nila sa pinakatuktok ng bunbuk, as in bunbunan nila, yung tatali lang nila pataas. So, mag-shoot up yung buhok mo sa tali and then magkakaroon ng second kimpi. Sana ma-visualize nyo yun, no? And apat silang gano'n. And kaya nilang gawin sa buhok yun. Kasi ako, I could only imagine kung hindi ko makukuha yung tali ng babae. Let alone pag tinali ko siya sa bunbunan ko, walang mangyayari. Patusok lang. Spear. Yung mangyayari pag tinali ko siya. And hindi ko magagawa yung fountain. But anyway, they were part of something. They were part, as in, bida sila nung araw na yun, yung apat na yun. Suot lang nila. And then yung mga girls, no, parang sabi nila, parang, siya yung ano ko, sa kanya ko binigay. Tapos, haha, every time na pupasok sila. Every time na magsi-CR, no, meron ka, magsi-CR, yung may fountain sa ulo. Tapos pag, ma'am, may I go out? Teacher, may I go out? Lalabas CR. Tapos pagbabalik siya, nakakatawa lagi. Parang, uy, andyan na siya ulit. And dun siguro ako nagkaroon ng inspiration na maging class clown, no? I wanted the attention. Nahubog siya nung elementary days ko. Parang gusto ko ng attention. Ang sarap nun eh. Alam mo yun? Gusto ko yung pagpapasok ko ng room, alam nila na may sasabihin kang nakakatawa. No? And yun yung elementary days, no? That I miss, yeah. Yes. And dumating din naman ako sa point na yun. Hinubog ko yung comedy prowess ko, no? To the point na ang dami kong nagkaroon ng hater, no? Pangalan niya Mark. And kung nakikinig si Mark ngayon, pero naging hater niya ako eh. Pinahiya niya ako. Parang nagkaroon kasi ako ng point sa elementary days ko na everything I do is funny now. And na-enjoy ko yung attention. Kumbaga naging doon ako nagkaroon nahubog yung, I guess, yung sense of humor ko ngayon, na parang I really na-enjoy ko yung parang may expectation yung mga tao. Okay? Parang may expectation sila and then na-deliver mo yung expectation. Parang, Strength 8. Tumataas yung, parang mas matigas yung yung buhok ko nun. Parang pag nakaka-deliver yung Michael's gel ko nun, talagang mas malakas yung kinang eh ng Michael's gel ko nun. Sabihin ko pa, it's either Michael's gel or Trix, no? Trix na 2 X. Yun yung mga go-to gel ko nun. Pero minsan yung mga Michael's gel, kung on the go, may mga sachet pa nga yun eh. I'm not mistaken, no? Pero yes, nadala ko yun. Nadala ko yung, naging class clown ako. As in, it came to a point na ako yung go-to class clown. And na-addict ako doon. Na-addict ako sa attention, the expectation, and every time I deliver or every time na napapatawa ko yung klase, no? I feel so proud na parang, uy, meron na akong sarili kong platform. No, I feel so powerful. Anyway, there was one time karoon ako ng hater, no? First ever hater. So,
Every time kasi na magkakaroon kami ng recitation, magre-recite yung mga front of the row, which is yung mga aspirants na ah, gustong maging top 3. So, yung mga top 3 nasa harap, yung mga nasa likod, mga aspirants din, pero hindi nila ma-achieve yung mga na-achieve ng row 1. And then yung back row, the boys, no? Kasi kami parang na-oversee lang namin yung klase. Kaya sa back row ka lang. Kasi gusto mong makita yung klase. May gusto mong makita kung yung every bit of information. So, feeling ko yun yung psychological something nun eh. Kasi when ikaw yung makaka-call out eh. Ikaw yung, siya yung umutot. Narinig ko from here. And then, ikaw yung funny. No? Uy, tignan mo si Timothy, umutot siya doon. Or nangungulangot siya. Class, nangungulangot siya. Funny ako. Ganon. At least, yun yung purpose ko kung bakit ako sa back row. Kasi, ever vigilant ka eh. No? Para kang pinopolis mo yung classmates mo. Kung ano yung mga pwede mong mag-pick up na funny. Pick up na nakakatawa. Para pag nahuli mo yun, ikaw yung king of the day. And napaka-vague, no, nung bata ako. Simple joys, no. Kaya yun, nasa backseat lang ako with the boys, no. Para akong mga comedy vultures. Check mo lang kung saan yung mga funny. Ina-assess mo lang. And then, pag nagkaroon ng recitation, di ba, recite na, first row, second row, boom, bilang ako. Yun na. Parang, kung class clown ka, dapat alam mo na yung nakakatawa mong sasabihin eh. Ina-anticipate mo yan, dapat meron kang funny na sasabihin. Na kumbaga, kung tungkol sa biology, no? Biology? Okay, ang bastos nun, sorry. Hindi na ako ganun. Pero yeah, I was mahilig ako sa green jokes nun. Kasi it's easy. Easy laughter yun eh. Biology. Hindi nyo naririnig? Biology. Pero very very easy and parang hindi na ako nag-entertain ng ganong klaseng jokes. Pero before, yun yung go-to green jokes, the greenest of the green jokes. Toilet humor. Anyway, so nung magre-recite na ako, I say my joke, konting laughter, matutuwa ako, done. Panalo ka na. Class clown, ikaw talaga Hilton, class clown, you always deliver, ang galing mo. Pero there was this one point, no, nung tinawag yung pangalan ko, and alam ko na eh, may bibitawan na ako eh. May bibitawan na ako na joke eh. Tapos may isang hater, sabi niya bigla, patawanan naman to eh. Hindi ako ready dun. Biglang meron akong naririnig, well, I guess ayan na naman siya, papatawa na naman siya. Patawa kasi to eh. Yun yung paborito niyang sabihin pag magsasalita ako. And na-attack ako, so nagcho-choke ako under pressure. So nung point na yun, ito naalala ko. Ito yung naalala ko yun kasi sobrang talagang frozen ako eh. And napahiya ako sa buong klase. So, yung tanong ng teacher, no, pangalan kasi niya Teacher Noemi. And si Teacher Noemi is not to be messed with. Alam mo yun, sa school yun, meron terror teacher. And, para sa akin, white whale yun eh. Pag napatawa mo yung terror teacher,
diretso ka na sa Class Clown Hall of Fame. And hindi ko pa siya tinatry, no? Or mapatawa mo lang yung klase under her class, no? Class niya pa kasi noon civic eh. So yun, meron talaga, pangalan niya Teacher Noemi. Teacher Noemi, pag pumapasok siya, ganyan kaagad yun. Parang, oh man, strict na to. Kumbaga sa Michael's Gel. Pag pumapasok siya, yung Michael's Gel hold namin from 8 nagiging 2. Shrivel down kami. And then itong particular instance na to, hindi nga kami wala nga akong planong magpatawa nun eh. No? And hindi, yung particular instance na to, and yung nag-recitation na, meron akong banat na I just know it would talagang madadali ko to. Funny to. So, inaantay ko yung recitation ko, no? Inuulit-ulit ko na yung bitaw ko sa yung punchline, yung setup, talagang gine-generate ko na, no? And then, yung pagtayo ko, si Mark, biglang bumanat ng, patawa na naman. Off guard ako dun. Nag-choke ako, nakalimutan ko yung joke ko, habang tumatayo ako, kasi parang na-throw off ako eh. Nakalimutan ko yung joke ko, and then, biglang, yung tanong kasi, magbigay kayo ng mga pambansang item, pambansang bayani, pambansang prutas, pambansang, whatever, ganun. And then, nakalimutan ko na dapat ko ibanat nun eh, pero basta parang, tinanong ng teacher, Hilton, your turn. Pambansang ang pwede mong i-contribute sa recitation. I forgot the joke. Pero, I had to say something para may ano ako, first row na magsasabi ng actual answer? Hindi. Yung answer ko should be funny. Tapos, yung pangalawang answer ko, mali dapat. That's how you close ang isang recitation when you're the class clown. Sasabihin mo yung sagot, nakakatawa yung sagot, nakuha mo na, and then you would say a stupid answer. Parang pambansang chicken nuggets, ha? Tas, mali! Gaganon yung teacher, and then uupo ka na lang. I guess, mali ako. Pero tumatawa, panalo yun. Ganun, masterclass yun. Yun yung masterclass ng pagiging class clown. And minsan nga, pwede ka magdagdag ng konting dagdag ng parang intro sa pag-recite mo. Na parang, kunwari hindi ka nakikinig, na magugulat ka lang, na parang, Hilton, nas bilang ka to, ha? Ano nangyari? Tas, baduy na siya ngayon. Pero, instant laugh yun eh. Parang, si Hilton hindi nakikinig. May sarili siyang mundo doon. It's funny. Ha, 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 ha. Pero sa Giant, nakikinig ako eh. Nakikinig ako. Tinetest ko yung room kung funny kaya to. Teka. But anyway, balik tayo sa story na nawawala ako eh. So, pambansang contribute ka pa, recitation. Tapos binanat ko doon pambansang Noemi. Iyon yata yung pinakauna kong parang sobrang bumomba ng joke ko nun. Sakit. As I was saying it nga, as in, under pressure kasi ako, tinrow off ako ni Mark eh. As I was saying it,
pambansang Noemi. Sabi sa akin ng utak ko, ha? Hindi yun yung usapan natin. Hindi, hindi yun yung napag-usapan natin. Ah, sabi ni Teacher Noemi, pambansang ano? And I, and I had the, pambansang Noemi. Gumanon ako. Tapos walang laughter. Kasi lahat ng mga tao parang, ha? Ton, hindi funny yun. Ton, hindi funny yun. Kasi si Teacher Noemi yan eh. Parang, radio silence. Kasi kinakabahan yung mga tao. Kasi alam na ni Teacher Noemi kung ano yung gagawin niya eh. Patatayuin ka lang niya. Kasi nakatayo ka lang oh. Tapos nanginig ka lang parang, damn, nakatayo lang ako nun oh. Tapos magko-continue lang siya. Parang, Teacher Noemi, stand up ka lang dyan. Tapos ako parang, nakuha ako ni Mark doon. That's what I'm saying. And feeling ko, hindi ko alam kung na-enjoy niya kasi naging friends na rin kami. Good friends na rin kami after nun eh. Pero nahuli niya ako doon. And I think for one section or one paragraph or one segment ng civica session namin, nakatayo lang ako. And then wala, payang-paya lang ako dun, no? And yung pinaka-sad nun, kumbaga, may aftershock siya, yung ganung punishment. Kasi after mong pag-upo mo, and then natapos na yung klase, pag magre-recess kayo, pag-uusapan niyo yun eh. Parang, ito, no, okay ka lang. Parang, yun yung napagalitan, no? Tapos ano ka muna, parang, man. Tapos ano ka muna, nahihiya ka lang sa sarili mo na parang, Tapos yung mga close friends mo nakaakbay lang sa'yo na parang, ang gagawin natin. So parang, in pain. Parang nasa isip mo parang meron kang sakit nun, pero wala. Pero sobrang payang-paya ka lang kasi parang you feel so small. Parang, hindi mo maubos yung baon mo. Tapos hindi ka alam mo yun, lakas nun. It's one of the hardest times. Ano ba sinasabi ko? Michael's Gel, no? Tungkol sa buhok. It's a tough life. And although hindi naman ako nagtapos doon being a class clown, hinown ko pa yung identity ko. At the next day, bitaw pa rin ako ng funny ones. It's like it never happened, yung punishment na yun. Pero mas naging cautious ako. I think doon mo makukuha yung skill of reading the room eh. Pag nabasa mo na yung room, pag CB ka, okay? Pag si Teacher Noemi, yung crowd mo, pangit. Hindi siya yung pangit pero pag hindi siya comedic environment, tatayo ka lang doon and maninigas ka. And untouchable ka. And magiging you will be like that for the rest of the day, school day. Pero nag-continue pa rin ako maging class clown. Excel pa rin naman ako. Na-enjoy ko yung time ko sa elementary. And that's it. So, try ko actually sabihin, wala. Actually, nagkwento lang ako today na about sa buhok ko. Na medyo, tawag nga sa akin dati, may piluka eh. Kasi ang kapal ng buhok ko eh.
Nakalimutan ko yung ah, hindi ako na-train enough magpagupit noon. Kasi 'di ba nga yung nanay ko yung nagpapagupit sa amin dati. Na yung mga time na ako na lang yung pupunta sa barbershop, as in solo flight, and magpapagupit. Parang kumbaga lumaki na ako nun, and kaya ko na pumunta sa barbershop or pagupitan. And hindi ko pa alam masyado eh. And siguro pagdating pa nga ng hanggang college, medyo nahihiya pa ako eh. Alam mo yung hindi ko alam kung ako lang to pero every time na may hairstyle ako na gusto, hindi ko masabi. Tapos nagdi-default na lang ako sa, sige, semi-kalbo na lang. Hindi ko kasi alam yung mga hairstyles eh. And the more na explain natakot ako sa barbero. Parang, ay boss, nipisan mo lang konti sa gilid. Hindi ko kaya yun. Parang feeling ko kasi, inuutosan mo ba ako? Parang baka ganunin ako ng barbero eh. Parang, umupo ka dyan, alam ko yung gupit mo. Huwag ka na mag-request ng hairstyle. And feeling ko kasi nakuha ko yun sa uupo na lang ako and then alam na ng nanay ko kung ano yung gagawin sa buhok ko. Hindi ka pwede mag-request ng hairstyle kasi kung nag-request ka ng hairstyle, pakagalitan ka. And yun yung nag-transfer siya sa mga barbero. So, may gusto ako yung trending na hairstyle noon na parang 2x3. Pero hindi ko alam yung 2x3 nun eh. So, sa simula parang tinatry kong i-explain sa barbero kung makinis sa gilid tapos sa likod din. Tapos parang puzzled yung barbero eh. Parang ganun lang siya ng ganun. Kasi kailangan mo ibalat yung 2x3. Yun pala yung magic words dun. Wala nagturo sa akin eh. Pero gusto ko yung 2x3 nun. And may nag-introduce sa akin. Tinanong ko yung hairstyle ng kaibigan ko. Paano pala na ba yan? Ano ba sasabihin mo sa barbero? Ton, 2x3 lang. 2x3. And then yun na yung naging go-to na nagupit ko nun. Boss, 2x3. Barber's cut. 2x3 lang. 2 fingers dito. 3 fingers sa likod. Barber's cut lang. Pero nahihiya pa rin ako sabihin. Lalo na pag may bagong trend. And so, nasabi ko na yung barber. Madali na lang yun. Sabihin ko na lang, barber's cut, no? Pero pag may bago, tas wala pa atang Google masyado nun eh. Pag may bagong gupit, kailangan mong i-describe, tas nahihiya kang mag-describe sa barber. Sasabihin ng barber sa'yo, parang, ano ba yung sinasabi mo? Feeling ko kasi pagagalitan ako pag nagsasuggest ako ng ano eh. Alam ko yung, sino ba yung barbero sa atin? Trabaho ko to eh. Upo lang dyan. And feeling ko yun yung naramdaman ko nun. Scary. Medyo all over the place pala yung today's podcast, no? And feeling ko naubusan ako ng boses. Pero I enjoyed it. It's been a while since I took a stroll ulit sa elementary days ko, no? I'll probably talk more about this sa mga next few episodes. Yeah, I guess we'll call it right there, no? And this has been episode 16 of the Tinton Podcast. You can hear this audio on Spotify, video on YouTube. And also, so sana mag-request for your some questions, video questions, audio questions, voice memo ones, record a question, and send them over to tintonpodcast
Sorry. tintonproductions@gmail.com so we could have an interaction. No? Every episode, gusto ko sana magkaroon ng interaction sa mga listeners and just answer some questions. So yeah, thank you for listening and kita-kita tayo ulit sa next episode. This has been episode 16. Bye. 16 ba? 16. Bye-bye.